Nagising ako mula sa malalim na pagkakatulog nang maramdaman ang malaki at mabigat na bagay na nakadagan sa maliit kong katawan. Pilit ko itong itinulak para alisin. Diana, ang bigat mo. Nang maisip ang kaibigan kong si Diana na madalas makitulog sa apartment ko. Walang pakialam kung hinampas ang paa nito nang hindi niya tinatanggal iyon sa pagkakadaigan sa akin. Sa halip na alisin niya ang paa niya, ay nahirinig ko ang isang malaking boses. Bigla akong napadilat ng mga mata nang mapansin na hindi iyon boses ni Diana. Mula sa ibabaw ng side table, bumaba ang paningin ko sa braso na nakadagan sa akin. Halos panawan ako ng malay nang makita ang malaki, maugat at mabuhok na braso. Nang magbawi ito ng braso niya, dahan-dahan akong bumangon. Hawak ang tapat ng dibdib. Nilingan ko ang taong katabi ko. Diyos ko po, hindi nga si Diana ang katabi ko, kundi isang lalaki, lalaking hindi ko kilala. Nakabilang na ito sa kaliwa nito. Patalikod mula sa akin, kaya hindi ko nagawang makita ang mukha nito. Pero isa lang ang sigurado, he's not Adam. It's not my stupid ex. Matigas kong bulong bago nagmamadaling tumayo. Nang makita ang mga nagkalat kong damit sa sahig, bumaba ang paningin ko sa sarili ko. Nakahubad ako. Wala akong suot ni isang saplot at, oh God, did I just give my virginity to a stranger? Gusto kong batukan ang sarili ko sa naisip. Hindi pwede. Pinakiramdaman ko ang sarili ko down there. At ang kirot na naramdaman ko sa pagitan ng mga hita ko ang kumpirmasyon sa katangahang nagawa ko. Mariin akong pumikit at pilit inalala ang nangyari kagabi. Ang huling naaalala ko ay ang paglalasing ko sa club at ang pagsalo sa akin ng makisig na braso ng akmang babagsak na ako sa kalasingan. Mabilis kong pinulot ang ripped blue jeans at t-shirt ko. Saka ito nagmamadaling isinuot, bago tuluyang lumabas ng kwarto. Muli ko pang nilingan ang lalaki at nakita ang malaking tato sa likod niya. Bukod roon, kita ko rin ang pulang mantsa sa puting kumo. Patunay lang na napop nito ang cherry ko. Charlotte POV. Maluwang at malapad na daan ang sumalubong sa akin habang nagmamaneho papunta sa Hacienda des Aliza. Nagsinungaling si Papa. Simula pagkabata ay hindi ako sama-sama kapag nagbabakasyon ang mga kuya ko sa hacienda namin na kung tawagin ng mga tao ay paraiso. Paano? Sa halip na ipagmalaki ay puro panlalait ang sinasabi nila Papa at ng mga kuya ko sa Hacienda des Aliza. Ayaw talaga nilang umuwi ako sa amin sa hindi ko malamang dahilan. Pero dahil sa sunod-sunod na kamalasang dumating sa buhay ko, walang problem akong umuwi rito. Bahala na si Batman. Parang nakikita ko na ang hitsura ni Papa. Wala sa sariling nasabi ko. Nang maalala na naman ang katangahang nagawa ko sa Manila. Ang pakikipagtalik sa lalaking hindi ko kilala. Napangiwi agad ang mukha ko. Bumaba pa ang paningin ko sa sarili kong tiyan nang maisip na baka mabuntis ako. No, hindi pwede. That cannot be. Naibulalas ko na lang. Malakas kong niyugyog ang ulo ko upang mawala sa isipan ang bagay na iyon. Mas nanaisin ko pang makipagbalikan sa Makati kong ex kaysa ang mabuntis ng kung sino. Mahigit 1 oras pa ang binyahe ko bago naabot ang malaking mansyon sa gitna ng malawak na lupain. Hapon na nang makarating ako. Palubog na nga ang araw. At nagkukulay kahel na rin ang kalangitan. Manang Emma, huwag nyo nang sabihin kay Papa ang pagdating ko. Siguradong nagpapahinga na iyon. Bukas na lang po. Nako, siguradong malalagot kami kapag hindi namin sinabi sa Papa mo ang pagdating mo hiha. Diyos ko kang bata ka. Bakit nagpunta ka rito nang walang problem kay Jackson? Tinawanan ko lang ang sinabi ni Manang at mabilis nang pumasok sa mansyon. Dahil ayaw kong malaman ni Papa ang pagdating ko. Palihim akong bumaba sa kusina nang sumapit ang hateng gabi para kumuha ng pagkain. Kumukulo na ang tiyan ko. Bumiyahe ako kaninang umaga na tanging tubig lang ang laman ng tiyan. Ngayon ay dala ko pa ang binili kong binocular sa daan para malayang makita ang malalayong lugar mula sa aming mansyon.
Magsa-sightseeing ako. Bit-bit ang tray ng isang baso ng pomelo juice. Ilang piraso ng puto at tig-isang bok OP at cassava cake. Tahimik kong tinungo ang malaking balcony sa second floor. Agad akong sinalubong ng malamig na simoy ng hangin nang makalapit sa bakal na harang. Ang sarap ng hangin. Fresh air mula sa probinsya. Malapad ang ngiti ko habang nakapikit at dinadama ang simoy ng hangin na banayad na humahalik sa aking pisngi. Nakapikit pa rin ako nang bigla kong marinig ang pagtunog ng cellphone ko. Agad ko itong sinagot sa takot na baka may makarinig. Sisi, kumusta ka naman? Nakarating ka na ba dyan sa probinsya nyo? Buhay ka pa ba? Bumantong hininga ako nang maalala ulit ang tungkol sa lalaking naka-on nightstand ko dahil sa pagtawag ni Diana. Mabilis kong winiglit iyon sa aking isipan. Ikaw ang kailan pupunta dito? Usapan natin sabay tayong aalis. Pasensya ka na sis. I need to finish this project before leaving the company. Para naman kahit umalis ako ay hindi ako masesermonan ng family ko dahil may maipagmamalaki ako sa kanila. Nailang ako sa narinig. Ang tinutukoy nitong pamilya ay ang family ng babaeng pinakasalan ng daddy nito. Modern Cinderella ang peg ng kaibigan ko. Inaapi-api siya ng madrasta at stepsisters niya nang hindi nalalaman ng daddy niya. So, kailan nga ang dating mo? I don't know. Maybe a week or two. It depends. Ano? Ang tagal nun. Mabuboryo ako nito dito dahil wala ka. Mabilis kong kinuha ang binocular sa tabi ng tray at sumilip mula roon. Sinundan ko ang lugar kung saan nanggagaling ang tahol ng mga aso. Kung bakit kasi ang aga mong pumunta dyan? Nag-resign ka pa sa trabaho mo. Bakit ba? Bumantong hininga ako nang muling maalala ang kataksilan ni Adam. Kasama ko kasi sila ni Makating Apple sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Kaya I can't work there anymore. Baka mapatay ko lang ang ex ko at ang hayop niyang babae. I'll explain to you everything when you get here. Pasuspense pa talaga. Okay sige, bibilisan ko na ito para makarating na agad dyan. Mula sa mga asong pinalilibutan ang isang kambing. Natuon naman sa malayong vilya ang binocular na hawak ko. Kumunat ang noo ko nang matitigan kung gaano ito kaganda. I didn't know we have neighbors. Sabi ko nang bumukas ang glass door ng isang kwarto sa villa. Maya-maya ay lumabas ang isang lalaki. Napalunok ako nang makita ang hitsura nito. Ha? Ano ka mo? Hindi kita marinig ng maayos, Charlotte. Wala Diana. Sige na. Magtawagan na lang tayo bukas. Bye. Hindi ko na ito hinintay na makasagot at mabilis nang ibinaba ang tawag. Ngayon ay dalawang kamay ko na ang nakahawak sa binocular habang mataman na pinanonood ang bawat kilos at galaw ng lalaking nakatopless at nakatayo sa balkonahe. Umiinom ito ng malamig na tubig. Wow! Look at those muscles and biceps. Akala ko puro mga lalaking manggagawa na sunog ang balat ang makikita ko rito dahil sa uri ng mga trabaho sa hasyenda. Pero hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng gwapong mestizo. Maputi ang binata, matangkad, matipuno ang pangangatawan at malapad ang balikat. Medyo magulo ang buhok nito na bumagay lalo sa kanya at nakapagpalakas pa ng sex appeal niya. I bit my lower lip. And who is this sexy handsome young man? Siguradong hindi ito anak ng kung sino lang. Muling tumunog ang cellphone ko kaya nawala sa lalaki ang paningin ko. Buong akala ko ay si Diana ito. Pero agad na uminit ang ulo ko nang makita ang pangalan ni Adam. Manloloko. Bulong ko sa sarili ko bago ko patawin ang aking cellphone para iwasan ang kanyang tawag. Umalis ako nang walang polem. Hindi niya alam na natuklasan ko ang tungkol sa pagtataksil niya sa akin. Bahala na siya sa buhay niya. I planned on staying here for good na. Muli akong bumalik sa tinitingnan kanina pero nadismaya ako nang makitang pumasok na sa loob ang lalaki. Bago nito isinara ang pinto ng balkonahe. Mahinang pagsinghap ang kumawala sa bibig ko nang lumingon ito sa gawi ko at natuon sa akin ang paningin at ngumiti ito sa akin. Kinabukasan. Good morning. Nakangiti kong bati kay Papa nang makababa ng hagdan.
Nakaupo na ito sa dulong bahagi ng mahabang dining table na nasa ground floor ng mansyon. Napahinto ako sa arkong pintuan na naghahati sa malawak na sala at dining room. Napansin ko kasing nakatayo sa sulok si Manang Emma kasama ang pamangkin nitong si Tessa. "Papa," mula sa kinakain. Nag-angat ito ng paningin sa akin. "Maupo ka." Napapitlag ako nang magtaas ito ng boses. "Hindi bale. Kaysa naman manatili sa Maynila at harapin ang ex ko. Mas mabuti nang ang galit ni Papa ang harapin ko. Ano po ang almusal?" Nagpanggap akong nakatuon ang atensyon sa mga nakahain na pagkain sa mesa kahit ang totoo. Nanginginig na ako sa takot ng makaupo. Wow! Sinangag at sliced hard-boiled eggs na may kasama pang kamatis at sausawan. So yummy! Akmang kukuha na ako ng pagkain nang biglang hinampas ni Papa ang kamao sa ibabaw ng lamesa. Napapitlag uli ako kasabay ng pagpikit. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" "Kumukuha ng breakfast, Papa." "Huwag mo akong pinipilosopo, Charlotte." Nakagat ko ang bibig ko nang hindi ko matagalan ang naglalagablab na mga mata nito. "Tatawagan ko ang Kuya Thomas mo. Ngayong umaga rin mismo. Babalik ka sa Maynila." Umawang ang bibig ko. "What? No way. Wala na akong babalikan, Papa. I already resigned from my job." Natigilan siya. "Anong pinagsasabi mo? Nag-resign ka? Bakit mo ginawa iyon?" Umiwas ako ng paningin dahil wala akong balak sagutin ang tanong nito. "It's a long story, Papa. Just let me stay. Okay." Ang laki-laki nitong hasyenda. Sa dulong bahagi na lang ako para hindi mo ako makita. "Abat ako ba talaga, Gina, galit mo?" Umuso ako. "Papa naman kasi, simula nang ipanganak ako, hindi pa ako nakatuntong sa hasyenda natin. Ngayon pa lang, dahil hindi pwede." Matigas nitong saad. "Pero bakit nga? Hindi mo na kailangan malaman." Bumaling ito kay Manang Emma. Sa isang pitik lang ng kamay. Lumapit agad dito si Manang. "Kunin mo nga ang telepono ko." "Nasa kwarto." "Opo, Don Jackson." "Papa, no. I don't want to go back. I want to stay." "Charlotte, huwag mo nang pinaiinit ang ulo ko. Kapag sinabi kong babalik ka, babalik ka." "Eh bakit nga? Sina Kuya, malayang nakakapunta rito. Kahit si Tita Camila, ganoon din. Ako lang ang hindi." Nang marinig nito ang pangalan ni Tita na nakababata nitong kapatid, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Simula nang umalis papuntang Amerika si Tita Camila, hindi na namin nababanggit ang pangalan nito nang hindi nagdaramdam si Papa. Bakit kaya? Patakbong lumapit si Manang Emma nang makababa ng hagdan. Dala na nito ang telepono ni Papa sa kamay. Sinubukan ko pa itong pigilan pero talagang naging matigas si Papa. "Yes, iho. Your sister is here. Pumunta ka agad dito at sunduin siya. I want Charlotte to return to Manila as soon as possible." Papa naman. Nagpapadyak na ako sa sobrang inis. Kulang na lang ay umiyak ako. I don't want to go back. Maraming hindi masasayang alaala doon ang gusto kong kalimutan. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang nagbalik sa isip ko ang mga hawak at halik na ipinagkaloob sa akin ng estrangherong nakatalik ko. "Charlotte, are you out of your mind? Stop thinking about him." Muli kong tinuon ang pansin ko kay Papa na abala pa rin sa pakikipag-usap kay Kuya Thomas. Hindi ko alam kung bakit tutol na tutol ito sa pagpunta ko sa hasyenda. Pag-aari namin ito kaya bakit pinagkakaakit niya sa akin ang masilayan man lang ang ganda ng aming hasyenda. Ampon ba ako? Baka naman napulot lang talaga ako sa basura nang hindi ko nalalaman. "Oh sige, basta bilisan mo ang trabaho mo riyan at umuwi agad rito." Padebog nitong ibinaba ang tawag. "Bukas ka pa masusundo ng kuya mo. May problema sa negosyo kaya hindi siya agad makakapunta. Kahit huwag na siyang tumuloy, hindi rin ako sasama." Salubong ang kilay nang muli ako nitong balingan ng tingin. "Charlotte, napupuno na ako sa iyo. Wala kang pahintulot ng umuwi rito sa kabila ng mga babala ko. At ngayon, ikaw pa itong nagmamatigas." Bigla itong tumayo at naglakad paalis. Tumayo na rin ako at humabol sa kanya.
Papa, give me one reason. Just one good reason to live. Kapag sa tingin ko, valid ang reason nyo, ako mismo ang babalik sa Manila. I have my car with me. I can drive myself back. Hindi ito sumagot. Tumingin ito sa malayo habang seryoso ang mukha. Kung ayaw nyo akong bigyan ng rason, pues, hindi ako aalis. Tinalikuran ko ito pero mabilis ding natigilan sa narinig. Dahil sa mga Alegre, muli kong hinarap si Papa. Ang pamilyang Alegre ang mortal na kaaway ng ating pamilya. Delikado silang mga tao, hiha. Kaya ayaw kong magpunta ka rito dahil ayaw kong madamay ka sa gulong ito. Matagal akong natahimik sa mga narinig. May kaaway ang pamilya namin. At mga delikadong tao sila. Papa, I don't understand. Huminga ito ng malalim. Mas mabuti nang wala kang alam. Sa ngayon, manatili ka na lamang sa kwarto mo. Bago umalis ay humarap ito kay Manang Emma. Ipatawag mo si Felipe. Siguraduhing hindi malalaman ng mga Alegre na nandito si Charlotte. Muli itong tumalikod at akmang aalis. Pero lahat kami ay natigilan ng makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Mabilis na tumakbo si Papa palapit sa pinto ng mansyon. Sumunod kami sa likuran niya. Marahan niyang binuksan ang pintuan at sumilip sa labas. Dun Jackson, ano ang putok na iyon? Muling isinara ni Papa ang pinto at namimilog ang mga matang tumingin sa akin. Puno ng takot at pag-aalala ang mukha niya. Emma, tumawag ka kay Thomas. Ipaalam mong umatake na ang mga Alegre. Umatake. Umawang ang bibig ko. Anong nangyayari? Bakit may pag-atakeng sinasabi si Papa? Ano ito? Clash of Clans. Natigilan ako nang bigla akong nilapitan ni Papa at malakas na hinayla sa kamay. Mabilis ang mga hakbang namin habang paakyat ng hagdan. Agad niya akong pinapasok sa kwarto niya. Papa, ano bang nangyayari? Kailangan mong magtago. Papa, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Huminto kami sa harap ng vintage cabinet at hinarap niya ako. Ito na ang sinasabi ko. Kabilin-bilinen kung huwag kang uuwi. Napakatigas ng ulo mo. Halos maluha na ako sa takot dahil sa naririnig na putukan ng baril at sa nakikitang galit sa mukha ni Papa. Binuksan nito ang cabinet. Binuksan din nito ang likod nun. Natulala ako nang malaman na secret door pala iyon. Hinayla niya ako at pinaupo sa maliit na espasyo sa loob. Dito ka magtago. Hanggat hindi ko sinasabi. Huwag kang lalabas. Papa, saan ka pupunta? Pipigilan ko sila. Paalis na siya nang hawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Papa, don't go. Mula sa matigas ay biglang lumambat ang mukha ni Papa habang tinitingnan ako. Huwag matigas ang ulo. Charlotte, this time, please listen to me. You have to listen to me. Naiyak na lang ako lalo sa kanyang sinabi. Wala akong nagawa kundi tumango habang dahan-daang binibitiwan ang kanyang kamay. Isinara ni Papa ang pinto at maging ang kabinet. Narinig ko na lang ang mga yabag nitong palabas ng silid. Naguguluhan ako. How can they do this? In broad daylight. Paano nagagawa ng mga taong ito ang umatake na parang wala silang kinatatakutang tao o batas sa mundo? Ito na ba ang sinasabi ni Papa? Na mga halang ang kaluluwa nila. Pumikit ako at nagtakip ng tainga. Pero pilit ko mang takpan ang mga tainga ko. Naririnig ko pa rin ang mga putok ng baril. Sigawan at hiyawan ng mga tao sa labas. Papa, Manang Oma, please be safe. Mariin akong pumikit at hiniling na sana ay panaginip na lang ang lahat. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nasa loob ng kabinet at nakapikit. Pero sa hinuha ko ay mag-iisang oras na rin ang nagdaan. Tahimik na ang paligid nang muli akong makiramdam. Umangat ang kamay ko. Gusto ko sanang buksan ang pinto pero naalala ko ang bilin ni Papa. Nagbawi ako ng kamay at niyakap ang sarili. Takot na takot ako. Hanggang sa bigla kong marinig ang mga papalapit na yabag. Si Papa na kaya ito? Napaalis kaya nila ang mga kalaban? Siguro nga si Papa na ito. Siya lang ang nakakaalam kung nasaan ako. Unti-unting lumapit ang mga yabag sa kabinet.
Napangiti ako nang biglang bumukas ang pinto. Pero mabilis na naglaho ang ngiti ko nang hindi si Papa ang bumungad sa akin. "Hello, Princess." Umisi ang lalaking ngayon ko lamang nakita. Nakakatakot ang mukha nito. "Sino ka? Hindi mo na kailangan malaman, prinsesa. Sumama ka sa akin." Namilog ang mga mata ko nang mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at sa pilitan akong hinayla. "Bitiwan mo ako. Nasaan si Papa? Anong ginawa niyo sa kanya?" Pilit akong nagpumiglas pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay ko. Nang makalabas kami ng silid, nanlamig ang buong katawan ko nang makitang nakabulagta si Papa sa sahig. "Hindi, Papa. Bitiwan mo ako. Papa, gising. Papa." Nang ayaw pa rin akong pakawalan ng lalaki sa kagustuhang makawala sa kanya. Buong lakas kong kinagat ang braso nito. Nabitiwan niya ako sabay daing ng malakas. "Papa." Mabilis kong nilapitan si Papa. Wala akong napansin na dugo sa katawan nito. Pero wala itong malay. But he's breathing. Nakahinga ako ng maluwag nang malamang buhay pa rin ito. "Thank God. Hayop kang babae ka." Nilapitan ako ng lalaki kanina at hinayla sa braso. Nang magawa niya akong paharapin sa kanya, malakas na sampal ang ibinigay niya sa akin. Bumagsak ako sa sahig habang hawak ang pisngi kong nasampal. I can taste my own blood. Siguradong pumutok ang bibig ko sa ginawa nito. Muli niya akong kinaladkad hanggang sa makarating kami sa labas. 3 malalaking truck ang nasa labas ng gate at naghihintay. Nanginig ako sa takot nang makita ang mga nagkalat na katawan ng bodyguards namin. Wala nang buhay ang mga ito. "Mga hayop kayo. Paano nyo nagawa ang bagay na ito? Mga halang ang kaluluwa." Tinawanan lang ako ng mga lalaki. Nang akmang isasakay nila ako sa truck, bigla kong sinipa sa itlog nito ang lalaking may hawak sa akin. Malakas itong dumaing. Kumari pa ako ng takbo palayo sa mga lalaki. I heard a man screamed and commanded his men to get me. Lalo kong binilisan ang pagtakbo. Habang pilit tumetakas palayo, nakarinig ako ng ingay ng kabayo na mabilis na tumatakbo. Bigla akong lumingon. Bumungad sa akin ang kabayong tumatakbo nang napakabilis papunta sa akin. May lalaking nakasakay sa kabayo. Nakasuot ito ng cowboy hat at checkered polo na nakabukas ang lahat ng butones. Nakarolyo ang manggas hanggang siko. Hapit na pantalon at dark brown boots na kakulay ng suot nitong sombrero. Nilahad nito ang kamay nang malapit na sa akin. Sa likuran niya ay nakahabol pa rin ang mga lalaking may dalang mga baril. Saglit akong nag-isip ng gagawin. Pero sa halip na may sama ng mga lalaking halang ang kaluluwa, pinili kong tanggapin ang kamay ng lalaking hindi ko kilala. Buong lakas ako nitong hinayla paupo sa harap niya at mahigpit na hinawakan sa baywang upang hindi mahulog. Lalong bumilis ang takbo ng kabayo. Natuon ang paningin ko sa mukha ng lalaki. Natigilan ako nang mapansin na mestizo ito at may magandang mukha. And he's familiar. Siya iyong lalaking nakita ko kagabi gamit ang binocular. Tumigil ang kabayo sa harap ng malaking gate na may signboard sa gilid. "Villa Alegre, welcome home, Charlotte." Kinindatan ako ng lalaki habang nakangiti ito sa akin. Pinilit kong bumaba mula sa kabayo nang unti-unting maintindihan ang nangyayari. Pero mahigpit ang kapit sa akin ng lalaki. Nang bumukas ang mataas na gate, bumungad sa akin ang malawak na bakuran na napaliligiran ng mga armadong lalaki. Nagpatihulog ako sa madamong lupa nang tuluyan niya akong bitiwan. I tried to run back outside. Pero mabilis nilang naisara ang malaking gate. "Hinihintay ka na ni Papa." "Papa? Sinong Papa?" Bumaba mula sa kabayo ang lalaki at lumapit sa akin. Malakas ko itong sinampal, pero parang wala lang sa kanya ang sampal ko. Hindi natinag ang mukha niya at nakatingin pa rin sa akin habang nakangisi. "Niloko mo ako, isa ka pala sa kanila. Hindi ko naman sinabi na hindi nila ako kasama." Nagkibit siya ng balikat. "Hayop ka, kung gaano kaguwapo ang mukha mo, ganoon ka rin kasama. Mga demonyo kayo. Wow, I sincerely thank you."
Hindi ko inaasahan na magagwapuhan sa akin ang nag-iisang anak na babae ni Jackson. Natigilan ako sa sinabi nito. Ngayon ko lang napagtanto ang nasabi ko. Animal. Bulyo ko sa kanya bago naghanap ng paraan para makalabas. Muling bumukas ang gate. Tatakbo sana ako pero mabilis akong pinigilan ng hayop na lalaking ito. Napasinghap pa ako nang bigla niya akong niyakap mula sa likuran at binaon ang mukha sa aking leeg. Nandiri ako nang simulan niya akong amuyin sa leeg. You smell like a strawberry. Ang bango mo. Bitiwan mo ako, manyak. Sinubukan kong kumawala pero lalong humigpit ang yakap niya sa akin. Nagpumiglas na ako at sumigaw. Pero hindi man lang ito natinag. Lumabas mula sa big truck ang lalaki na kanina ay sinipa ko. Galit na galit ang mukha nito at parang kakain ng tao. Hayop iyang babaeng iyan. Umangat ang kamay nito sa ere nang makalapit sa akin at akmang sasampalin ako. Pero napigilan ito ng lalaking nakayakap sa akin. Charles. May atraso sa akin ang babaeng iyan. Tuluyan akong nakawala nang lumuwang ang pagkakayakap sa akin ng lalaking tinawag nito sa pangalang Charles. Don't touch her. Kay Papa ang babaeng ito. Papa, napatingin sila sa akin. Napansin kong kumunat ang noo ni Charles nang matitigan nito ang mukha ko. He grabbed my chin and turned my left face towards him. What happened to your lips? Marahas kong itinulak ang kamay niya. Nang makitang seryoso itong nakatingin habang hinihintay ang sagot ko. Binalingan ko ang lalaking sumampal sa akin kanina. Nagdilim ang mukha ni Charles. Ikaw ba ang may gawa nito? Charles gritted his teeth. I thought I told you. Never lay a hand on her. Siya kasi boss. Napasinghap ako nang bigla itong sinampal ni Charles. Paulit-ulit. Bawat sampal ay nagiiwan ng mapulang marka sa mukha ng lalaki hanggang sa dumuyugo ang bibig nito. Pag-aari ni Papa ang babaeng ito. Sinabi ko nang ingatan niyo siya. Hindi ako pag-aari ni Numan. Sigaw ko na ikinatigil nila. Nilingan ako ni Charles. Binunot nito ang baril sa tagiliran ng lalaki at habang nakatingin sa akin. Kinasa nito ang baril na iyon at pinaputukan sa isang paa ang lalaki. Umawang ang bibig ko sa takot. Nanginginig akong napatikip ng bibig habang nakaluhod sa lupa at malakas na dumadaing ang lalaki. Oh my God! Anong klaseng mga tao ba itong mga ito? Saang impyerno sila galing? Napapitlag ako nang bigla akong lapitan ni Charles at sapilitang hinayla. No, let go of me. Ayokong sumama sa iyo. Papa, help me. Papa. Wala na ang papa mo para tulungan ka. Samin ka na ngayon. What are you saying? Baliw ka. Darating ang mga kuya ko. Babawiin nila ako at ipapakulong nila kayo. Bigla akong hinarap nito. Nagbabaga ang mga mata niya. Darating kamo ang mga kuya mo. Don't worry, sweetie. Iyon ang pinakahihintay ko. Nalukot ang mukha ko sa narinig. Uubusin ko ang angkan niyo hanggang sa wala nang matira. You hear me? Ano bang kasalanan namin sa inyo? Mga demonyo kayo. Bigla itong tumawa ng malakas. Trust me, sweetie. Between our families, hindi kami ang demonyo. Nagtaka ako sa sinabi niya. Nagumpisang umikot ang paningin ko nang makapasok kami sa malaking bahay. Spanish-type villa ito at malawak ang espasyo sa loob dahil walang masyadong kagamitan maliban sa iilang paintings at jars na mamahalin. Bago pa namin maabot ang hagdan, tuluyan akong nawalan ng malay. Nagising ako sa madilim na paligid, at kahit saan ko ibaling ang paningin ko, wala akong maaninag na kahit kaunting liwanag. Nakapiring ang mga mata ko. Sinubukan kong igalaw ang mga kamay at paa ko. Pero saka ko lang nalaman na nakatali ito sa ang kinahihigaan ko. Isa-isang nagbagsakan ang mga luha ko. Help me. Please help. Natigilan ako nang makaramdam ng mga yabag sa paligid. Hindi ako nag-iisa. May tao ba dyan? Please. Tulungan niyo po ako. Muli akong natigilan nang marinig ang mahinang pagtawa. Sunod ay inalis ng kung sino ang pirang sa mga mata ko.
Bumungad sa akin ang nakangising mukha ni Charles. Mabilis akong nag-iwas ng mukha at pumikit. Lumayo ka sa akin. Nakarinig ako ng pagkabasag ng isang bagay na ikinagulat ko. Hinawakan ako nito sa baba at pilit na pinaharap sa kanya. Kulay light brown ang mga mata niyang nag-aapoy sa galit habang nakatitig sa akin. Sayang ka. Maganda ka pa naman pero kay Papa ka mapupunta. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko dahil sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Just like what your brother did to my little sister. My father will make you his slave in bed. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko na nabigyan ng pansin ang iba nitong sinabi. Nanuot sa isipan ko ang huling mga salita nito. Ayoko. Nginisya niya ako. You don't have much choice. You know. Kinuha nito ang isang bote ng mamahalin na alak sa side table. Saka tumong garoon. Ngayon ko lang napansin ang basag na baso sa sahig. Ito siguro ang narinig ko kanina na nabasag. Please, tulungan mo ako. Iligtas mo ako. Isang alegre. Ililigtas ang Dezelisa. Muli nitong nilapag ang bote at bumaling sa akin. Alam mo, hindi ka pa siguro ipinapanganak. Magkaaway na ang mga pamilya natin. Totoo nga ang sinabi ni Papa. Kaaway namin ang pamilya ng mga ito. Pero bakit? Ano bang nangyari at ganito na lang kalalim ang galit sa amin ng mga alegre? Bigla akong natigilan ng mapag-isip-isip ang sinabi nito kanina. Sa iba ka humingi ng tulong dahil wala kang aasahan sa akin. Maawa ka, kung may pinanghihinayangan man ako. Iyon ay ang hindi kita matitikman. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Hayop ka, wala akong pakialam sa atraso ng pamilya ko sa inyo. Wala akong kinalaman doon, pero wala pa rin naman si Papa. Siguro kapag tinikman kita, hindi niya malalaman. Hindi nito binigyan ng pansin ang sinabi ko. He caressed my cheek and touched my lips with his thumb. Napatili ako nang bigla niya akong ibabawan. Get off me. Help. Somebody help me. Stay still, sweetie. Masarap ito. Lalo akong napasigaw nang sa pilitan niyang pinunit ang damit ko. Napapikit na lang ako sa takot. Buong akala ko ay mapagsasamantalahan na ako. Pero napansin kong matagal siyang hindi kumilos. When I opened my eyes again, nakita kong puno ng pagtataka ang mukha niya habang nakatingin sa katawan ko. No, he's not looking at my body, kundi sa suot kong kwintas na gawa sa ginto at may initial ko. CD, na ang ibig sabihin ay Charlotte Dezelisa. Mula sa necklace ay nabaling sa mukha ko ang paningin niya. Ikaw ang babaeng iyon. Mabilis siyang umalis sa ibabaw ko. Ilan sandali pa niya akong tinitigan bago biglang lumabas ng kwarto. Naiwan akong mag-isa at umiiyak. Hanggang sa makatulog ako. Nagising ako dahil sa lamig ng paligid sa loob ng silid. Nanonood iyon sa hubad kong katawan. Ramdam kong nakahiga pa rin ako sa kama at kahit ang mga kamay at paa ko ay nakatali pa rin. Ilan sandali pa, may narinig akong mga lalaking nag-uusap na pumasok sa silid kung nasaan ako. Iba-iba ang boses nila, hindi ko matukoy kung ilan ang dami ng mga ito, o kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Gumapang ang takot sa sistema ko nang marinig ang sinabi ng isa. Pagkatapos itong pagsawaan ni Senior David ay igagangbang natin ang hayop na babaeng ito. Gago, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Boss Charles? Gusto mo bang malintikan tayo? May magagawa ba siya kapag ang nag-utos na ay ang ama niya? Hanggat walang go signal mula kay Senior David, sundin na lang natin si Charles. Nakita nyo naman ang ginawa niya kay Rex. Nakababatang kapatid iyon ng kanang kamay ni Senior David. Pero walang sinasanto si Charles. Oo na. Isang malakas na tili ang kumawala sa bibig ko nang hawakan ng kung sino ang dalawa kong paa. Gising na pala ang only daughter ni Don Dezelisa. Bit-iwan niyo ako. Matitikman ka rin nanin. Princess, maghintay ka lang. Siguradong titirik ang mga mata mo. Talaga ba? Nakarinig ako ng ingay ng unti-unting pagbukas ng pinto. Sumunod ang pagsinghap ng mga lalaki sa loob ng kwarto. Nakahinga ako ng maluwag ng bit-iwan ng mga ito ang paa ko. Charles,
Sabay na sabi ng mga lalaki. Ang hindi aalis sa kwartong ito sa loob ng 3 segundo. Tatamaan ng bala ko. Nag-umpisang magbilang ang lalaking si Charles. Wala pang 2 segundo ay nagmamadali nang lumabas ng silid ang mga lalaki. Please, let me go. Kung gusto nyo ng pera, marami kami. Ibibigay ni Papa kahit magkano ang kailangan nyo. Nakarinig ako ng nanguuyam na tawa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo ako hayaang makuha nila. Hindi ito sumagot sa sinabi ko. Ilang sandali akong naghintay ng sasabihin niya pero nanatili itong walang imik. Dumaan pa ang ilang minutong katahimikan. Ang sumunod na ingay ay nagmula na sa bibig ko nang sumigaw ako dahil sa ginawa nito. Talagang hindi ko hahayaang makuha kanila. Because you're mine. So, unless they want their heads to explode with my bullets, they better keep their hands off you. Naramdaman kong hinawakan niya ang kaliwa kong dibdib. Napapikit ako sa gulat at dahil sa sakit ng bawat hawak at pisil niya. Huwag, don't do this. Nagmamakaawa ako. Iba talaga kapag anak mayaman. Masarap tikman. Mahirap kalimutan. Gusto ko sanang ibuka ang bibig ko para magsalita. Pero natigilan ako nang angkinin niya ang bibig ko. I wanna push him away. But I can't. My hands are still tied to the bed. Gusto kong umiwas pero hindi ko rin nagawa. Nakadagan ngayon ang mabigat nitong katawan sa akin. Damang-dama ko ang init na hatid ng katawan niya. Pinapawi nun ang lamig mula sa paligid. Naramdaman ko ang paggapang ng palad niya sa tiyan ko. Bumaba iyon sa pusod ko hanggang sa marating nito ang pagitan ng mga hita ko. Nagpumilit pa rin akong kumawala mula sa pagkakaangkin niya sa bibig ko. When he let go of my lips, I screamed and cursed him. Oras na nakatakas ako, ipapakulong ko kayo. Hindi pala, dahil sisiguraduhin kong mamamatay kayong lahat. Ipapapatay ko kayo sa mga tauhan namin. Iyon ay kung makakaalis ka pa dito, sweetie. Makakatakas ako. No, you will not escape. I won't let you. Sisiguraduhin kong dito ka lang. And you think Papa and my brothers would let that happen? Syempre hindi, pero wala rin silang magagawa. Ako si Charles Alegre. They have no chance against me. Pero habang nandito ka, I would let you choose your faith. Hindi naman ako ganoon kasama. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na napigilan ang mapaiyak. I felt so weak and vulnerable under him. Pakiramdam ko, oras na nagawa niya ang gusto niya. Habang buhay na akong masisira. Habang buhay na akong marumi. No, I don't want that to happen. Ayaw kong mangyari iyon. Ever. I'll do everything to get out of here. Nandiri ako nang hawakan niya ang pisngi ko at hinaplos ito na para bang ingat na ingay siya sa akin. Pumili ka. Ibibigay mo sa akin ang sarili mo o ibibigay kita sa mga tao namin. Kahit nakapiring pa rin ako. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Are you out of your mind? Kahit anong piliin ko, talo ako. No, sweetie. Kapag hindi mo piniling magpaubaya sa akin, pipolahan ka ng ilang daang tauhan namin. But if you willingly give yourself to me, akin ka lang, ako lang ang makakaangkin sa iyo. I won't let those bastards touch even the slightest part of you. Muling namuo ang ilang butil ng luha sa mga mata ko. Ayaw kong pumayag sa alinmang gusto nito. Pero natatakot akong totohanin niya ang kanyang sinabi. What if he really gives me to their men? Ilang daang lalaki ang magpapakasasa sa katawan ko. Please, don't make me choose. Pakawalan mo na lang ako. I am doing this to help you. Pero hanggang dito lang ang tulong na maibibigay ko. You call this help? Yes. Umalis siya sa ibabaw ko. Pero patuloy niyang hinahaplos ng palad niya ang hubad kong katawan. He's enjoying every part of my body while he tortures me with his words and his choices. Oras na dumating si Papa. Pagsasawaan ka lang niya, at oras na napagsawaan na niya ang katawan mo. Ibibigay ka niya sa mga tao namin. You heard them a while ago. Mariin akong pumikit. Gusto kong humingi ng himala mula sa itaas. Gusto kong umasa na anumang oras.
Darating sina Papa at ang mga kuya ko para iligtas ako. But that didn't happen. And I need to choose. Sa huli, pumayag akong magpaangkin sa kanya. Promise me, please. Promise me. Na hindi nila ako magagalaw. Simula ngayon, magbabago na ang buhay mo, sweetie. Kinabukasan, sino kayo? Bumungad sa akin ang dalawang babaeng nakasuot ng pang-maid na uniform ng tanggalan ng isa sa kanila ang pirang sa mga mata ko. Tinanggal din nito ang lubid sa mga kamay at paa ko. Mabilis kong itinago ang hubad kong katawan sa ilalim ng kumot habang nanginginig ako sa takot at nakatingin sa kanila. Sino nga kayo? Kumain ka muna. Wika ng isa na siyang may hawak ng tray ng mga pagkain. Ayaw ko sanang tanggapin ang pagkain na inaabot ng mga ito. Malay ko ba kung may lason ang mga iyon? Pero nang kumalam ang sikmura ko at nakaramdam ako ng matinding gutom. Napilitan akong tanggapin ang binibigay nila. Mabilis akong sumubo ng sunod-sunod. Halos hindi ko nanguyain ang kanin at ulam at nilulunok na lang ito agad. Dahan-dahan lang, malumanay na wika ng isa. Ngumiti pa ito. Ako nga pala si Rita. Ito naman ang nakababata kong kapatid, si Tera. Mga katulong kami dito. Tumingin lang ako sa dalawa at hindi pinansin ang pagpapakilala nila. Iniiwasan ko kasing abutan ako ni Charles na kumakain. Nakakahiya. Baka isipin nito o sabihin na para sa pagkain ay isinantabi ko ang pride ko. 2 araw siyang hindi nakakain. Kaya gutom na gutom siya. Komento naman ng isa na siyang may hawak ng tray kanina. Tera ang pangalan nito. Nang maubos ko ang kanin, pritong bangus at sinabawang gulay na may karne ay agad-agad akong uminom ng tubig. Hinagod ako sa likod ni Rita. Pero mabilis akong dumistansya mula sa kanya. Pasensya ka na, mukhang nahihirapan kang uminom kanina. Nilapag ko ang baso nang maubos ang tubig saka sila tiningnan. Anong kailangan nyo sa akin? Nagkatinginan ang dalawa. Kailangan ka namin paliguan. Paliguan. Tumango ang mga ito. I can do it by myself. Umiling si Rita. Ang gusto ni Sir Charles. Tulungan ka namin. Hindi. Sabing kaya ko na. Nagpumilit akong hayaan nila akong maligo mag-isa. Pero hindi pumayag ang dalawa. Mapapag-alitan daw sila kapag hinayaan ako sa gusto ko. Nagawa ko naman paliguan ang sarili ko nang ako lang. Pero naroon sila at nakikita ako. Mahirap na raw dahil baka tumakas ako. Sila ang malilintikan kay Charles. Matapos kong mag-shower, inayusan nila ako at binihisan. Pinasuot nila sa akin ang manipis at kulay puting damit. Wala akong underwear kaya kitang-kita ang tayong-tayo kong mga bundok at ang walang buhok kong bulaklak. Nilagyan ako ng kaunting makeup ni Rita. Pinasuot ng simpleng alahas at winisikan ng mamahaling pabango. Ngayon ay sinusuklay naman ni Tera ang buhok ko. Kahapon matapos akong pumayag sa kagustuhan ni Charles. Iniwan ako nito sa kwarto nang hindi ginagalaw. Ngayon, nasisiguro kong gagawin na niya ang gusto niya dahil dito sa ginagawa ng dalawa. Hinahanda nila ako. Pwede niyo ba akong tulungan? Nagkatingin ang dalawang magkapatid sa sinabi ko. Walang reaksyon ang mga ito. Please. Kapag natulungan niyo akong umalis dito, kukunin ko kayo. Ibibigay ko ang lahat ng gusto niyo. Pera, bahay, lupa, kayang-kaya kong ibigay iyon sa inyo at higit pa. Muling nagkatinginan ang dalawa. Itinigil ni Tera ang pagsusuklay sa akin at akmang tatalikod na. Mayaman kami. Nag-iisang akong anak na babae ni Jackson de Zelisa. Pag-aari namin ang Hacienda de Zelisa. Napansin kong unti-unti nang ibigay si Rita. Ang nakakatanda sa kanilang dalawa. Pero agad itong hinatak sa kamay ni Tera. Please, help me. O kahit sabihin nyo lang sa mga tao namin kung nasaan ako. Tuluyan silang umalis nang hindi man lang ako nililingon. I need to talk to Rita. I am sure I can convince her. Halata sa mukha nito na naaakit na ito sa mga pinanggako ko. Mahigit 2 oras ang dumaan bago muling bumukas ang pinto. Pumasok si Charles. Nakasuot ito ng cowboy hat.
White shirt na hapit sa katawan nito. Ripped blue jeans at black boots. Mabilis kong sinuksok ang sarili ko sa dulo ng kama at niyakap ang sarili. Napangiti siya dahil sa ginawa ko. Ang rinig ko. Inalok mo ng pera ang mga katulong namin para tulungan ka. Umawang ang bibig ko sa sinabi niya. Nagsumbong sila, mga buwiset. Lumapit siya sa kama at naupo malapit sa akin. Kahit ialok mo pa sa kanila ang buong yaman nyo. Hinding-hindi sila papayag na tulungan ka. Hawak namin sila sa leeg. Umarko ang mga kilay ko sa narinig. Talaga lang ha, kaya pala parang bibigay na si Rita kanina. You think you're so powerful. Well, guess what? You're not. Matagal niya akong tinitigan. Nahal ata kong nainis ito sa sinabi ko. Pero unti-unting naglaho ang inis sa mukha niyang iyon nang mabaling sa suot ko ang kanyang paningin. Gumapang ang pagnanasa sa mga mata niya dahilan para menaya ang mga balahibo ko sa takot. Pinapa-excite mo masyado ang alaga ko. Humarap siya sa akin at hinagod ang malaking bukol sa loob ng suot niyang ripped jeans. Agad akong nag-iwas ng tingin. Napakawalang modo. Lumapit siya lalo sa akin at kinuha ang kamay ko. Nang makita kong dadalhin niya ito sa alaga niyang bumubukol sa pang-ibaba niya. Agad kong binawi ang kamay ko. Ayoko. I looked at him and started pleading. Nagmamakaawa ako. Tumigas ang mukha niya. Akala ko ba, nagkaintindihan na tayo. Don't do this. Babayaran kita. Kahit magkano ang gusto mo. Kahit habang buhay pa akong mabaon sa utang sa iyo. Promise. Babayaran kita. Tinawanan lang niya ako. Matagal na kayong baon sa utang. At ikaw ang kabayaran. Pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko, Charlotte. Kahit habang buhay ka pang magtrabaho sa akin. Hindi mo mababayaran ang kasalanan ng pamilya nyo sa amin. Nakagat ko ang bibig ko sa sobrang inis. Di patayin mo na lang ako. He smiled and then shook his head. No sweetie, say yarang ka. Masarap ka pa naman. Nagbagting ang tainga ko sa narinig. Lumipad ang palad ko at damapo iyon sa kanang pisngi niya. Nagtagis ang mga bagang nito. Halatang matindi ang pagtitimpi. Bigla itong tumayo at hinayla ako. Sa takot na baka ipamigay niya ako sa mga tao nila. Pilit akong nagpumiglas. Bit-iwan mo ako. Ano ba? Bit-iwan mo ang kamay ko. Help! Napasinghap ako nang lumapit kami sa lumang aparador na nasa bandang kanang dulo ng kwarto. Binuksan niya iyon at itinulak ako sa loob. Saka nilock ito mula sa labas. Palabisan mo ako. Open this door. Charles, buksan mo ito. Diyan ka sa loob hanggang sa matuto kang sumunod sa akin. Let me out. Please let me out. Nagsimula na akong umiyak habang patuloy sa paghampas ng palad sa pinto. Kahit anong sigaw at pakiusap ko. Hindi na muling binuksan ni Charles ang aparador. Nanginginig ako sa takot at tagaktak na rin ang pawis ko sa noo dahil sa init. Sa pakiworry ko ay inabot ako ng mahabang oras bago ito muling bumukas. Magmamatigas ka pa. I bit my lower lip as tears kept rolling down my cheeks. Hindi ako tumugon pero hinawakan niya ako sa braso at sapilitang binalik sa kama. Walang ni isang bintana ang kwartong kinaroroonan ko. Ang tanging nagsasabi sa akin kung araw pa ba o gabi na ay ang vintage wall clock na nakahang sa pader. Alas 6 na ng gabi. Ibig sabihin, ilang oras din akong nakakulong sa aparador. Maswerte tayo. Sa susunod na linggo pa ang balik ni Papa. We have fun, sweetie. Naiyak na lang ako sa mga narinig. Nang makita ko siyang nag-aalis na ng sinturon. Lalong lumakas ang hikbi ko. Hindi ako nakikipagsiping sa babaeng umiiyak. Kulang na lang ay mapatalon ako sa gulat nang magtaas ito ng tinig. Anong gusto mo? Tumawa ako. You're a funny girl. Nailang siya. Nilapitan niya ako at sinubukang hawakan ang pisngi ko. Nang umiwas ako, he grabbed my arm and forced me to face him. Pinunasan niya ang mga luha ko gamit ang hinlalaki niya. Dry your tears and lay down, sweetie. Spread your legs and enjoy. Kapag hindi mo ginawa iyon, aalis ako at iiwang nakabukas ang kwarto mo para sa mga tauhan namin.
Namilog ang mga mata ko sa narinig. Pero pilit kong ipinakita na hindi ako natatakot. Gusto kong makita kung hanggang saan ito kaseryoso sa pagbabanta niya. Umalis si Charles sa tabi ko at binuksan ang pinto ng kwarto. Sumandal ito sa hamba ng pintuan at ito. "Steve, get your men over here." Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Natatarantang tumayo ako at sinubukan tumakbo palabas. But as expected, nahuli ako ni Charles gamit lang ng isang kamay. Ipinulupot niya ang malaki niyang braso sa katawan ko at nagawa akong ibalik sa loob. "No please. Huwag." Humahagulhol na ako sa takot. Paano ko ibibigay sa kanya ang sarili ko? Sinong matinong babae ang basta na lang papayag sa gusto nitong mangyari? But if I don't give myself to him, baka totohanin nito ang pagbabantang ibibigay ako sa mga tao nila. "Charlotte, hayaan mo nang makuha niya ang katawan mo. Kapag dumating ang araw na makatakas ako dito, babalik ako para maghiganti, at kukunin ko ang puso niya. Literal na dudukutin ko ang mga laman loob niya sa katawan para pagbayaran niya ang ginagawa niyang ito sa akin." Pumapayag na ako. Tumigil ako sa pagpupumiglas. Siyang dating naman ng 3 lalaki. "Charles, pinatawag mo kami. Gusto niyo bang magpainit?" he said in a deep tone. Mabilis ko siyang nilingan. Sabing pumapayag na ako. He raised an eyebrow, as if saying na hindi siya naniniwala. "Paano kung mag-inarte ka ulit?" Matalim ko siyang tinitigan. Walang ano-ano ay hinubad ko ang suot kong damit sa harap niya. Sa harap nila, Charles bit his lower lip before shutting the door behind him. Nakatutok lang ang mga mata niya sa hubad kong katawan. Tumango-tango pa siya bago isa-isang hinubad ang suot niyang damit. I hugged myself as I felt the cold air inside the room. "Huwag mong takpan ang katawan mo. You should be proud of it." Ngumiti ito nang tingnan ko siya ng masama. "Well, you have one of the most beautiful and sexiest body I have ever seen, sweetie." Lumapit siya sa akin nang tuluyang maubad ang lahat ng saplot sa kanyang katawan. Nakatingin ako sa mukha niya. Napalunok ako. I can't seem to get my eyes off him. There's something familiar about him that I couldn't name. Mula sa kulay chestnut niyang mga mata, makakapal na kilay, matangos na ilong at mga labing tila nag-aayang gumawa ng kasalanan. Bakit ganito ako mag-isip? Damapo bigla ang palad niya sa gitna ko. Dinakma niya ito at hinagod. Mariin akong lumunok nang pilit niyang pinapasok ang palad niya mula sa mga hita kong magkadikit. "Charlotte," naiinis na ako. Sa halip na mag-init ang katawan ko. "Ulo ko ang pinaiinit mo. Gawin na lang natin iyon agad para matapos na." Natawa siya at umakto na parang hindi makapaniwala. "Hindi ka na makapaghintay. Baliw ka." Oo. Hindi na ako makapaghintay. Hindi na ako makapaghintay matapos ang bangungot na ito. "Then lay down and spread your legs." Ayaw ko sa babaeng maarte kaya bumuka ka na agad at umungol kapag pinasok na kita. Napalunok ako sa lahat ng sinabi niya. Bakit ba parang may kuryente akong nadama sa pagitan ng mga hita ko habang sinasabi nito ang mga kabastusan na iyon? Nababaliw na ako. Buong tapang kong sinunod ang utos ni Charles. I laid down on the bed and closed my eyes tightly as I spread my legs. Mabilis kong kinagat ang lips ko nang hindi sinasadyang mapasigaw ako. Bigla kasi nitong hinimas ang perlas kong nakahain sa harap niya. "Sige lang, sumigaw ka lang. Mamaya, uungol ka rin." Sinundan nito ng tawa ang sinabi. Buong akala ko, ayaw mo. But look at how wet you are. Basang-basa ka na. Stop, please. Stop talking. Why? Are you embarrassed? Hindi ako sumagot sa tanong niya. Hinintay ko na lang na ipasok na niya ang betute niya sa akin para matapos na. Bumagsak ang likod ko sa kama. Hapong-hapo ako sa pagod at sarap pero litong-lito dahil sa ginawa niya. You want more, sweetie. Agad akong umiling kahit na alam kong kasinungalingan iyon. Damang-dama ko na tinatraidor ako ng katawan ko. You're such a bad liar. Please, tama na. Talaga, gusto mong tumigil ako. Mataman niya akong tinitigan.
Hindi ako nakasagot sa tanong niyang iyon. Tell me you want more. Muli akong umiling. Ang 4 na sulok ng silid na iyon ay napuno ng mga tili ko at ng malalalim niyang ungol. Makalipas ang halos kalahating oras at sa ika-4 na beses na nakarating ako sa langit, tuluyang sumabog ang mainit niyang likido sa loob-loob ko. Ni hindi ko nagawang pigilan si Charles sa pagpapaputok sa loob. Para akong lantang gulay nang iwan niya sa kama. That was great, he said while he was standing beside the bed. Basa ng pawis ang mamuscle nitong katawan. Sweetie, you still taste like a strawberry shortcake. Natigilan ako sa sinabi niya. Still taste like a strawberry shortcake. What does he mean by that? And why does it sound so familiar? Na parang narinig ko na noon o nasabihan na ako ng ganoon. Hindi mo pa rin ako naaalala. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Ikaw iyon. You finally remember me. Tingnan mo nga naman. Ang liit ng mundo ano. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa nalaman. Si Charles ang lalaking naka-on a nightstand ko. Oh no, tumawa ito. Did you plan this from the start? Of course not. It was just a coincidence. And you expect me to believe that? Matapos magbihis ay lumapit siya sa akin. Agad kong niyakap ang sarili ko at dumistansya. Trust me sweetie, kung papipiliin ako, ikaw ang huling babaeng pipiliin kong maka one night stand. Nailang ito, why does it even have to be you? And what is that supposed to mean? Tila inis itong tumingin sa ibang direksyon. You keep bugging me in my dreams. Ang dami ko nang nagalaw pero ikaw pa lang ang hindi nagpatahimik sa akin. Ang bastos ng bibig, bulong ko na narinig niya. Mabilis akong umiwas ng tingin nang muli niyang ibaling sa akin ang mga mata. Iniwan ako ni Charles na nanghihinang nakahiga sa kama. Mabilis na lumipas ang oras. Hawak ko ang tuwalya sa kamay ko at abalang pinupunasan ang basa kong buhok. Kalalabas ko lang ng shower. Ayaw kong may maywan ni Katie na katas ng lalaking iyon sa katawan ko. Nandidiri ako. Kaya para akong tanggang nagkuskus ng sarili sa loob ng kalahating oras kanina. Gusto kong sampailan ang sarili ko sa naisip. Nandidiri pero ungol naman ng ungol. Kulang na lang ay tawagin ko ang pangalan niya at magmakaawang ituloy ang ginagawa. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. At sa dinami-dami ng lalaki. Bakit siya pa ang naka one night stand ko? Ang estrangherong ayaw mawala sa isip ko. Bakit siya pa? Natigilan ako sa pag-iisip nang bumukas ang pinto ng kwarto ko at iniluwa si Tera. May dala itong tray ng mga pagkain sa 2 kamay. Tera, nasaan si Rita? Tiningnan niya ako ng masama. Hindi siya sumagot at matapos ay lapag ang tray ng pagkain at damit sa ibabaw ng kama. Walang palim itong lumabas. Attitude. Sumimangot ako. Lumapit ako sa kama at pabagsak na naupo. Bakit kaya wala si Rita? Kailangan ko pa naman siyang makausap. Alam kong papayag ito na tulungan ako kapag mas kinumbinsi ko pa. Mukhang kailangan nito ng malaking pera. Kaunting pilit pa at siguradong bibigay rin ito. Hindi ko pinansin ang pagkain sa tabi ko. Wala akong gana matapos ang nangyari kanina. Tumayo na ako at magbibihis na sana. Pero bigla akong natigilan nang makita ang nakaawang na pinto. Naiwan na bukas ni Tera ang pintuan. Nagmamadali kong sinuot ang iniwan nitong damit. White dress iyon na manipis ang tela. And as usual, wala ulit akong panloob. Lumapit ako sa pinto at sumilip sa labas. Walang tao. Bigla ang pagdamba ng kaba sa dibdib ko. Tahimik akong lumabas ng silid. Balak ko sanang lumapit sa hagdan na nakikita ko sa kanang banda ng hallway. Pero natigilan ako nang may marinig. Parang boses ng babae. At para itong nasasaktan. May tino-torture kaya ang mga tao ng mga alegre. Bukod sa akin ay may iba pa kaya silang dinukot. Mga hayop talaga. Oras na nakatakas ako dito. Ipalilibing ko silang lahat ng buhay. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa halip na tumuloy sa hagdan, napilitan akong bumaling kumaliwa. Sa dulo ng hallway,
Kumanan naman ako. Medyo madilim ang bandang iyon ng bahay at may kahabaan ang pasilyo. Sa pinakadulo ay naroon ang pintong nakabukas ng bahagya. Doon ko naririnig ang ingay ng babae. Pero habang papalapit ako dito, palakas din ng palakas ang ingay. At para bang hindi ito nasasaktan kundi, sumilip ako sa nakaawang na pinto. Muntik na akong mapasinghap sa gulat dahil sa nakita. Si Rita. Nakaluhod ito at sa ilalim niya ay may lalaki. May lalaki rin sa likuran niya. Sa kaliwa naman niya ay isa pang lalaki. Oh my God! It's gangbang. Sumilip pa ako lalo sa loob. Nanlaki ang mga mata ko sa nadiskubre. May nakapila pang kalalakihan. At sa tingin ko ay mga 10 lalaki pa ang pumipila rito. Ang ingay kanina na naririnig ko na parang nasasaktan na babae ay ungol pala ni Rita. Mga hayop. Nang laki ang mga mata ko sa pagkagulat nang biglang may malaking kamay ang tumakip sa aking bibig mula sa likuran ko. Huwag kang maingay. It's me. Narinig ko ang mahina at malalim na boses ni Charles. Nakikita mo iyan. Ganyan ang mangyayari sa iyo kapag nagmatigas ka sa akin. Dumobol ang tibok ng puso ko sa takot dahil sa sinabi nito. Magmamatigas ka pa. Binalot ako ng matinding kaba. Mabilis akong umiling dahil baka bigla nitong buksan ang pinto at ipamigay ako sa mga tao niya. Inalis niya ang kamay niya mula sa bibig ko at hinayla ako paalis doon. Para akong bata na nagpatianod lang sa kanya. Bakit namumutla? Nagulat ka ba? Napatango ako nang wala sa sarili. Anong ginagawa nila? Hindi ba halata? Pinaparusahan nila siya. Pinaparuhasan. Bakit? Anong ginawa niya? Bago pumasok sa kwarto ay nilinggan niya muna ako. Hindi mo alam. Ikaw mismo ang may sabi. Di ba? Muntik na siyang pumayag na tulungan ka. Nanlaki ang mga mata ko. You mean, ginagawa nila iyon sa kanya dahil sa sinabi ko. Tango lang ang ibinigay nitong sagot. Hinayla niya ako sa loob ng kwarto at nilock ang pinto. Kinabig niya ako sa baywang at umungol. Pinaramdam niya sa akin ang matigas na bukol sa ilalim ng pantalon niya na ngayon ay tumutusok sa puson ko. Mag-e-enjoy tayo ngayong gabi. Triple ang lakas ng tibok ng puso ko sa sinabi nito. Umaalon-alon ang dibdib ko sa paghinga ng mabilis. Don't tell me, ayaw mo. Gusto mong makatikim ng 10 bulate. Anong bulate? Bulate dahil kumpara sa alaga ko. Maliit lang ang mga iyon. Hinimas-himas niya ang bukol sa pantalon niya. Napatingin din ako sa bukol niyang iyon. Ayaw mo. I bit my lower lip. May isang salita ka ba? Nilapit niya bigla ang lips niya sa tainga ko. You just turned me on, sweetie. Can I beat your lips instead? Bastos ka. Sagutin mo na lang ang tanong ko. He chuckled. Oo naman. Siyempre, may isang salita ako. Isa akong alegre, not andeselisa. Hindi ko na lang inintindi ang sinabi niya. Paano kapag nagsawa ka na? Ipamimigay mo ba ako sa mga tao niyo? Sweetie, just be obedient and I won't get tired of you. It may not be obvious, but I am a one-woman man. Kinindatan niya pa ako matapos sabihin iyon. Lalo kong pinagdiinan ang pagkagat sa lips ko. Are you ready? Lumunok ako ng laway at pagkatapos ay tumango. Ayaw ko man sundin ang utos ni Charles. Wala akong nagawa nang muli itong magbanta. Siya na mismo ang naghubad sa akin. Hinimas niya ang hubad kong katawan mula sa 2 kong bundok hanggang sa matambok kong harap. Pumikit na lang ako at hinintay ang sunod niyang gagawin. Para kang masarap na pagkain. Malayang nakahain sa harap ko. I bit my lower lip to stop myself. Heto na naman ang pakiramdam na nag-init ang katawan ko sa mga salita niya. Tinatraidor na naman ako ng letseng katawan na ito. Natatakam ako sa iyo, Charlotte. Araw-araw mo akong ginugutom. Pwes, ako nandidiri sa iyo. He laughed. Iba ang sinasabi ng katawan mo. No, I shouldn't feel this way. Dapat magalit ako. Dapat mandiri.
Hindi iyong ganito nakagat ko pa ang bibig ko at hindi malaman kung pipaykit o ititirik ang mga mata. Para akong nagdedeliryo. Ganito ba talaga ang epekto ng niya sa akin? Ang malakas na ingay ng pagsasalpukan ng katawan namin ang tanging maririnig sa buong silid. Pero natakpan ang mga iyon ng malakas kong sigaw nang sabay kaming makarating sa rurok ni Charles. Latang-lata ako nang sunod-sunod siyang sumabog sa loob ko. Ngayong nakaraos na ako. Gusto ko na naman umiyak at magsisi dahil nagpadala ako sa tawag ng laman. Nagpadala ako sa init. Alam no bang parang musika sa tainga ko ang boses mo. Hinalikan niya ako sa pisngi. Kumunat agad ang noo ko sa ginawa niya. Nakakadiri. Pagod na pagod ako sa 2 round ng salpukan. Pero matapos ng sinabi nito ay naramdaman ko ang pagkislat ng nadala ko sa pakiusap si Charles. After our 2nd round, pinakawalan niya ako at hinayaang magpahinga. Pero hindi siya umalis sa loob ng kwarto. Saglit lang akong nakatulog. Ngayon ay nasa loob na ako ng malawak na CR at hinihintay matapos si Charles sa pagpapabula ng tubig sa bathtub. I was naked while standing right beside him. At siya rin. Hubot-hubad sa tabi ko. Naupo siya sa gilid ng bathtub at inabot ang palad sa akin. Tinanggap ko ito. Hinailan niya ako hanggang sa makaupo ako ng patalikod sa kondongan niya. Bakit ako pa? I asked as a tear rolled down my cheek. He kissed my shoulder. Dahil ikaw lang ang nag-iisang anak na babae ni Jackson de Zelisa. Charles, wala akong kinalaman sa atraso sa inyo ng ama ko. Please, let me go. Hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Natawa siya sa sinabi ko. Let's say na naawa ako sa iyo sa paiyak-iyak mo. Pero hindi pa rin kita pakakawalan. Nilingan ko siya. Bakit Charles? Dahil pag-aari na kita. And I am willing to get 50 lashes just for you. 50 what? He smiled at me. Pinunasan niya ang luha sa pisngi ko bago tumayo. Naupo siya sa loob ng bathtub. Pinaupo niya uli ako sa kondongan niya. At muling inangkin. Mabilis akong nagbihis pagkatapos namin lumabas mula sa CR. Inis na inis ako sa sarili ko. Ginagawa ni Charles ang lahat ng kababuyang gusto niya. Pero hinahayaan ko lang siya. Natatakot lang ba talaga ako na ipamigay niya sa mga tao niya? O nagugustuhan ko rin ang nangyayari sa aming dalawa? Napasinghap ako nang pumulupot ang mga kamay niya sa katawan ko. He hugged me from behind. I'll let you go outside starting tomorrow. Nang laki ang mga matang nilingan ko siya. Sa kusina lang, but only if you're going to cook for me. What? Cook? Pero bakit? You don't know how to cook. Alam ko naman Charles, iyon naman pala. Pero bakit nga? Paano kung tumakas ako? Natatawa niya akong pinaharap sa kanya. Nakapulupot pa rin ang mga braso niya sa akin. Sweetie, napalilibutan ng bantay ang paligid ng villa. You can't escape from here. And I won't let you. Kumalas ako mula sa pagkakayakap niya. Mataman ko siyang tiningnan. Kapag nakatakas ako, babalikan kita. Really? Malapad siyang ngumiti. At papatayin. Natawa siya ulit. Alam mo ba kung ano ang kasalanan ng panilya niyo sa amin? Natigilan ako sa tanong niyang iyon. Hindi ako nakakibo kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Pinatay niyo ang kapatid namin. Ang nag-iisa naming kapatid na babae. Matagal na oras akong nawala ng imik. Nagbalik sa akin ang mismong sinabi nito noong unang araw nila akong dinala rito. What happened to her? Hindi magagawa ng mga kuya ko o ni Papa ang sinasabi mo. Mapait siyang ngumiti bago naupo sa gilid ng kama. Your brother used MNY little sister. Matapos gamitin at pagsawaan, iniwan na lang at kung kailan buntis pa ito. My sister couldn't take it. So she took her own life. Napatikip ako ng bibig sa narinig. She took her own life. His sister took her own life because of my brother. Sino sa mga kuya ko ang tinutukoy mo? Matagal niya akong tiningnan. Si Thomas. Si Kuya Thomas. No, it can't be. He must be mistaken. Hindi magagawa ni Kuya ang bagay na iyon.
Sa amin lahat. Siya ang pinakatahimik, responsable at makatao. Lagi siyang pumapanig sa tama at sa mas mahina. Kaya imposible. Swerte ka kung aabutan ka pa ng 1 buwan. Natigil ako sa malalim na pag-iisip sa sinabi nito. Ano? My father would use you just like how your brother used my little sister. And eventually, he will either give you to our men, or kill you. Buhay sa buhay. Lumalim ang paghinga ko dahil sa narinig. No, I don't want to die. Bata pa ako at marami pang gustong gawin. Kahit naging ganito ang buhay ko. I don't want to give up on life. Charles, please help me. Ayaw kong mamatay. You're scared. Samantalang ang tapang-tapang mong sabihin kanina na patayin na lang kita. Tumayo siya at lumapit sa akin. Napaatras ako pero patuloy siya sa paglapit hanggang sa maramdaman ko ang pader sa likod ko. I don't have plans on losing you, Charlotte. Sa halip na maging pataba ka sa lupa. Why not be my slave in bed? What? Umawang ang bibig ko. Oh, bakit? Ginagawa na natin iyon. You're already my slave. Unti-unting kumuyam ang mga kamao ko. Hindi ako mamamatay dito. Sisiguraduhin kong makakatakas ako dito. At maghihiganti ako. Gagawin ko ang lahat para makaalis dito at makapaghiganti. Lalo na sa iyo, Charles. Sige, pumapayag ako. Gagawin ko ang gusto mo. Pero ay pangako mong hindi mo ako ibibigay sa mga tao nyo. O sa ama mo. Ninitian niya ako. Nakita ko ang pantay-pantay at mapuputi niyang mga ngipin. Kakastiguhin ko ang ama ko para sa iyo. Pero may isang kondisyon. Kailangan mong magpakasal sa akin. Yakap ko ang sarili ko habang pababa ng hagdan. Kasama ko si Charles. Nakapulupot ang kamay nito sa baywang ko nang dalhin niya ako papunta sa malaking balcony ng villa. Agad kaming sinalubong ng malamig na hangin. Napapikit pa ako nang muli kong malanghap ang fresh air galing sa labas. Ilang araw na ba akong nakakulong? Tingnan mo ang paligid, Charles said while looking at the ground. Nasa 3rd floor kasi ng bahay ang balcony na ito. Sinunod ko ang sinabi niya. Maganda nga ang kapaligiran dahil sa mga halaman na nakakalat sa malawak na bakuran. Pero unti-unting nawala ang paghangang nararamdaman ko nang mapansin ang mga nagkalat na tao ng mga alegre. Pumunta sa likod ko si Charles at niyakap ako. Sa tingin mo ba, matatakasan mo sila? Napalunok ako ng aking laway. Kita ko ang mga armas na hawak ng mga tao nila. Bakit lagi silang may bitbit na baril? For protection. In case atikihin kami ng mga kalaban. Nilingan ko si Charles sa sinabi nito. Ibig mong sabihin, hindi lang ang pamilya namin ang kaaway nyo. My father is doing an illegal job. Normal sa trabaho namin ang magkaroon ng maraming kaaway. Illegal job. Like what? Nagkibit siya ng balikat, smuggling, human and drug trafficking, prostitutions and other stuff. Napalunok ako. Ganoon klase ang trabaho nila. Nasa langga pala ako ng mga kriminal. Napansin kong gumapang ang paningin ni Charles sa kabuuan ko. Maikling dress lang ang suot ko at manipis pa ito. Sa paraan ng pagtitig niya ay waring hinuhubaran na ako kaya mabilis akong umirap. Niyakap ko ang sarili ko at humarap sa ibang direksyon. Narinig ko siyang tumawa bago niya ako dinala sa kusina. Malawak ito at malaki. Kompleto sa gamit at maging ang 3 malalaking refrigerator ay punong-puno ng mga pagkain at sangkap. Anong gusto mong kainin? Ano bang alam mong lutuin? Hotdog lang. Nagsalubong ang mga kilay niya. Matagal akong tiningnan na para bang may mali sa sinabi ko. Akala ko ba, marunong kang magluto ng pagkain? Bakit ano ba ang hotdog? Hindi ba pagkain? Charlotte, nagbabanta ang boses nito. Napabuntong hininga na lang ako. Ano ba kasing gusto mo? Ipagluto mo ako ng sabaw. Iyong karne ang sahog, saka inihaw na isda. Ano? Mag-iihaw ako dito. Hindi ayoko. Idi kung ano na lang ang kaya mo. Basta masarap. Kapag hindi ako nasatisfy, ikaw ang kakainin ko. Napalunok ako sa sinabi niya. Kinindatan niya pa ako habang nginingitian.
Katekat takot na irap ang iginawad ko sa kanya. Tumalikod na ako at naghanda ng iluluto. I decided to cook bulalo and fried tilapia. Inabot ako ng ilang oras sa pagluluto at siguradong pinapak na ng lamok si Charles sa kakahintay. Nilapag ko sa harap niya ang mga niluto ko saka naupo sa katapat niyang silya. Naglaho na ang inis sa mukha nito na kanina lang ay kitang-kita. Makahulugan pa niya akong nginitian. Pero masamang tingin lang ang itinugon ko. Nag-umpisang maglagay ng pagkain si Charles sa plato nito. Kumuha ito ng kaunting ulam at sinubo. Mabuti naman at maayos na ang lagay mo, Mark. Oo nga, ilang araw ka rin nagpahinga. Umawang ang bibig ko nang makitang pumasok sa kusina ang 4 na kalalakihan. Kahit si Charles ay biglang natigilan. Mabilis akong umayos ng pagkakaupo. Boss, nandito ka pala. Nabaling sa akin ang paningin ng 4. Mabilis na nagdilim ang mukha nung lalaking si Mark. Ang binaril ni Charles sa paa dahil sa pagsampal nito sa akin. Kumakain ako ng luto ng prinsesa natin. Sinaman ko ng tingin si Charles sa sinabi niya. Kinindatan lang niya ako, "Come here and join us." Masarap ang luto nito. Pagmamalaki niya sa pagkain ko. Humigop siya ng sabaw ng bulalo. Natigilan naman ako nang makitang napahinto ito bago nalukot ang mukha. Bakit? Pabulong kong tanong. Hindi niya ako sinagot. And instead turned his gaze back to his men. On second thought, hintayin niyo na lang makapagluto si Tera. Napatingin ako sa niluto kong bulalo dahil sa sinabi niya. Nasobrahan yata ang lagay ko ng asin. Ano naman? Bakit ako mag-aalala? Ano ngayon kung maalat ang luto ko? Dapat nga. Lason ang inilagay ko sa bulalo para mamatay na itong lalaki sa harap ko. Kahit naubod ng alat ang bulalo. Inubos pa rin ito ni Charles at sinabing masarap. Nakabusangot ako buong oras at hinihiling na sana talaga. Matigok na siya.